Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nagsimula na po ang hearing ng flood control scam sa House of Representatives at nagsimula na rin po ang Oplan Protect Saldico at all cost. So marami na pong bali-balita, marami na pong issue na lumalabas na si Saldico po ang isa sa pinaka kailangang managot o kailangang sumagot sa issue po ng pangbabalahura po sa budget ng ating bayan, ng ating bansa. Dahil nga dati siyang head ng appropriation, Committee of Appropriation ng House of Representatives at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation ay isa sa pinakamalaking contractor ng mga flood control ng DPWH. So, marami siyang kailangang ipaliwanag. Isa na rin po dun sa mga sinabi ni BP Sara na ang may hawak po ng budget ng buong bansa, ng buong Pilipinas ay isa si Saldico. So, marami na pong nananawagan na dapat pong ipatawag itong si Saldico sa Kongreso, sa mga hearing, para sagutin, linawin kung talagang meron ba siyang kinalaman sa nangyayaring mga insertion, sa mga maanumalyang flood control project ng DPWH, kahit na marami na nagunguso sa kanya na talagang may kinalaman talaga siya dito sa mga issue na to. Pero ang mga kongresista na tumatayong committee chairman ng hearing ng flood control sa Kongreso, parang mga taga-abogado at talagang pinoprotektahan ng todo si Saldico at ayaw nilang ipatawag dahil sa nag-motion po si Congressman Erice na mapaharap itong si Saldico sa hearing at nag-second demotion na rin po si Congressman Ungab na isa sa mga nag-file po ng kaso sa Supreme Court tungkol doon sa maraming blanco ng bicameral conference doon sa pinakagaa yung general appropriation po ng bansa natin noong nakaraang taon tinabla po ni Bishop Abante. So hindi natin siya pwedeng tawaging congressman sa ngayon dahil hindi naman siya talaga yung ibinoto ng kanyang distrito, kundi dahil sa salamat po Commissioner George Garcia, nakaupo siya bilang congressman kaya tatawagin lang natin siyang Pastor Abante. So hinarang po ni Pastor Abante yung motion na ipatawag si Saldico sa Kongreso para magpaliwanag sa mga isyong kinasasangkutan niya. Ay ang problema nga lang, hindi na nga siguro makakaharap si Saldico dahil nga bali-balita, wala na siya sa Pilipinas. Kaya itong mga abogadong congressman na talagang nagtatanggol kay Saldico, talagang todo ang paggawa ng paraan para harangin yung mga motion na yan at maitago si Saldico. So ito panoorin po ninyo kung paano po harangin ni Bishop o ni Pastor Abante yung motion para ipatawag itong si Saldico. Pero syempre, bago ang lahat, maglalambing lang po ng konti. Kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin nung nangyaring pagharang po ni Pastor Abante sa motion ni Congressman Erice at ni Congressman Ungab para humarap itong si Saldico sa hearing ng Kongreso. Mr. Chair, I move that this committee invite Chairman of the Committee on Appropriation, Chairman of the last Congress, the 19th Congress, para malaman po natin kung paano, ano yung talagang storya, bakit nadagdagan na may 100 bilyon at saan nila kinuha yung mga programa na yon na dinagdag sa pantalang sinasabi po Secretary Bonoan na hindi naman po sila yung nagbigay ang mga programa nito. Alam niyo po, especially on flood control projects, kung malalaking proyekto ito, dapat po meron environmental compliance certificate. So, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, dito kasi, para magkaroon tayo ng konteksto, yung nire-raise kasi rito ni Congressman Erice, yung sa nangyaring budget nung nakaraang taon natin. Dahil sa ang hinihinging budget lang ng DPWH
is around 89 billion pesos. Pero nung lumabas na yung GAA, umabot to ng almost halos 1 trillion yata ang inilabas na budget. So, over 1,000% daw yung itinaas. Tapos, ang sinasabi nila rito na pinalalabas nila na ang nag-insertion daw ng budget na yon hindi daw congressman, kundi yung DPWH daw mismo ang naglagay para madagdagan yung budget para sa mga flood control. Pero kung titingnan ninyo, wala namang kapangyarihan ang DPWH para mag-insert. Oo, nagpo-propose sila ng kanilang mga budget para siyempre sa pasweldo, sa mga activity, sa mga proyekto, ganyan. Pero ang may hawak ng budget sa pagpo-propose is yung executive, which is yung DBM. So, nagpo-propose sila ng budget ng gantong halaga at chachap-chapin yan ng per department ng gobyerno natin. Ngayon, ang nangyayari naman talaga dyan, pagdating sa BICAM, doon nagkakaproblema. Doon yung nangyaring nagsampa ng reklamo sila Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Ungab sa Supreme Court dahil nga nakitaan nila na napakaraming blanco at yung malaking pag-angat ng budget ng DPWH na dapat ang pinakamalaking budget sa naayon sa batas po natin sa saligang batas, dapat DepEd ang unang pinakamalaking budget. Sumunod sana dyan yung health, which is yung DOH, saka yung DPWH. Kaso ang nangyari, DPWH ang may pinakamalaking budget. Kaya rito nananawagan dito si Congressman Erice na ipatawag si Saldico para ipaliwanag yung nangyari doon. Kasi nga walang nakakaalam kung ano nangyari, puro turuan kung sino yung may kasalanan. So dapat ang tanungin kung sino yung gumawa mismo, yung head ng appropriation, para ipaliwanag kung anong nangyari para hindi na magulo, wala nang turuan. Ang problema, wala si Saldico at never niya sinagot yung issue na yan kahit noong 19 Congress pa. Kaya nananawagan dito si Congressman Erice na ipatawag ito si Saldico. Ang nakakaalam lang po yun dito, former senator po at si Congressman Saldico, sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure yung mga opisina nila, yung staff nila, sila nakakaalam dahil sila yung nagproseso itong mga insertions. Mr. Chairman, I seconded I would like motion to I would like to Congressman second. Erice. Yes, Your Honor. May I? I would like to second the motion. I would like to explain why. So ayan na, ito na si Congressman Ungab. So may nag-motion si Congressman Erice para ipatawag si Saldico, and then nag-second motion itong si Congressman Ungab para ipatawag nga si Saldico. At ito yung paliwanag niya kung bakit kailangan sumagot si Saldico at kailangan ipatawag sa Kongreso para linawin lahat ang issue para sa nangyaring insertion nung nakaraang taon, yung insertion ng budget nung bago sila magreklamo sa Supreme Court. You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning I think mangled beyond recognition 2025 budget, and I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean
na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sasagot na si Abante. Dahil sa second demotion na si Congressman Ungab para ipatawag si Saldico. Dahil nga hindi nga nila wala silang kumbaga hindi man lang nila niribat yung sinabi dito ni Congressman Ungab na yung 2025 national budget, yung pinaka-corrupt. Hindi nga dinipensa ni Saldico yan. Sino ang nagdepensa na walang korupsyon daw nung nakaraang national budget? Si Bongbong Marcos, yung kanyang si Bersamin. Sila yung mga nagsabi na wala raw korupsyon. Magreklamo ba itong mga to kung merong korupsyon? Bakit hindi sumagot si Saldico? Kaya ito, to the rescue na si Pastor Abante para harangin yung motion na ipatawag itong si Saldico. I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman, I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Tingnan mo yung kalokohan na tanong ni Abante, no? Kailangan pa malaman kung sila ay magiging resource person. Kailangan ba silang tanungin? Natural. Kaya nyo nga ipatatawag dyan. Ano yan? Gagawin yung santo? Dadasalan ninyo? Luluhuran nyo? Para maging gabay nyo dyan kung ano gagawin. Natural. Kaya nga ipinapatawag. Dahil nga may mayroon siyang isyong kailangan sagutin. May mga tanong yung mga kababayan nating Pilipino tungkol sa nangyaring budget noong nakaraang taon, yung flood control project na kinakasangkutan ng kanyang kumpanya, kailangan niya sagutin. Bakit haharangin ninyo? Pinoprotektahan nyo ba si Saldico? Magkanong dahilan? Bakit kailangan yung harangin yung motion? Samantalang nung kayo ay nag-hearing doon sa Quadcom, lahat ng motion na ni-raise ng mga kapwa nyo kongresista, lahat kayo puro naka-second demotion. Walang nag-o-object. Nung nag-object nga si Marcoleta, naaalala natin, di ba? Hindi nila, yun lang yung isang sa mga motion na ni-reject nila. Pero ngayon dito, may motion na para ipatawag si Saldico, nire-reject ngayon ni Abante. Para saan ba yung pag-object mo? Para ba sa kay Saldico o para sa taong bayan na nagtatanong na accountability? Nagtatanong kung ano nangyari dun sa budget? Na nagtatanong kung nasaan na yung mga flood control na ginawa ng SunWest na pagmamayari daw nito ni Saldico? At kung nasaan na si Saldico ngayon? Yan ang tanong. Kaya ba hinaharang ninyo dahil hindi na lalabas dito si Saldico dahil nagtatago na? Natatakot ba kayong kayo mismo ang gumawa ng cite in contempt sa kanya? Gumawa ng warrant para bitbitin pabalik dito si Saldico sa Pilipinas? Dahil wala na ba si General Torre na bibitbit dito kay Saldico? Kaya ayaw nyong ipatawag si Saldico? Uulit-ulitin natin, si Saldico po ang head po ng appropriation na sinasabing pinaka-corrupt na budget na nangyari sa bansa natin. Si Saldico din po ang may-ari ng SunWest na sinasabing isa sa pinakamalaking kinita doon sa flood control project. Bakit dinidepensahan mo, Bishop Pastor Abante? Anong meron? Anong may utang na loob ka ba kay Saldico kaya todo depensa kayo? Parehas kayo ni Chua eh. Di ba? Si Congressman Chua, ganun din. Walang plano ipatawag dahil hindi daw niya alam na kasama raw yung SunWest doon sa 15 pinangalanan ni Bongbong Marcos. Tapos dito ngayon, nagtatanga-tangahan din si Bishop Abante na kung ano gagawin kay Saldico. Kung tatawagin, kung siya ba tatanungin, siya ba magiging resource person. Natural, magiging resource person siya. Kailangan siyang tanungin kasi maraming tanong na kailangan niyang sagutin. Yan ang aabangan natin kung sa susunod na hearing
ng Senado or ng Kongreso uli kung dadalo na ba or mapapatawag na ba si Saldico. Pero I doubt hindi yan mapapatawag si Saldico dahil ang focus sila rito ay kung paano isasalba yung mga sarili ng mga congressman. Dahil meron na pong umamin na district engineer na sinasabi niya na dumaan sa kanya yung mga ghost flood control project. So parang sinasalo niya na yung mga kongresista at siya na yung umaako sa lahat. So yun ang aabangan natin kung mapapatawag ba si Saldico or hindi. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.